Nangyari na nga ang mga hinala ko noon. Nasampula na si Mima Alicia. May isusunod sa inyo. Mark my word. Lalo na dyan sa may mga alam na, may maraming alam na. Nako, si Lisa ang ano sa inyo dyan. Titira. Nako, mag-iingat kayo dyan kay Lisa. Talaga? Nakakatakot pala talaga si Lisa, no? Okay, so hi everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets M Vlog. Kamusta po kayong lahat? And eto na nga po guys, no, may mainit na namang balita, ano, si Mima Alicia, grabe, hanggang ngayon ay viral na viral pa rin. Sa totoo lang po guys, itong si Mima Alicia ay hindi ko po ito pinapanood, pero napanood ko po ito noong 2022 election. Ano, nag-away silang dalawa ni Banat Bay, o di ba? Nag-away sila ni Banat Bay noon. Yun po yung huli kong panood sa kanya. Na-shock na lang ako nang nalaman ko na si Mima Alicia ay pinatumba. Malaking katanungan yan. Sino kaya ang nagpatumba sa kanya? Ano? Sindikato ba? Or personal issue ba? Or ano? Basta ngayon, maipapakita ako sa inyong video. Isang loyalist, simula 2019 ay talagang sinusuportahan na niya itong si PBBM. Pero simula noong 2022 na nanalo na si PBBM bilang isang presidente, may natuklasan daw po siya na ang nasa likod daw kay PBBM ay mga sindikato na, kaya daw po siya kumalas. Yun po ang sabi ng vlogger na ito. Kaya naman itong vlogger na ito, may babala po siya sa mga vlogger ng admin ngayon na mag-ingat. Dahil pag once na makapasok ka na sa grupo nila, talagang hindi ka na basta-basta makakawala. Dahil pag once na mag-out ka sa grupo nila, tsak, may paglalagyan ka. Yun po ang sabi ng vlogger na ito. Di ko alam kung gaano ito katotoo. Panoorin lang po natin. No, hindi naman porket may sinabi siya, maniniwala tayo kaagad. Ang sa atin lang ay pakikinggan lang po natin ang kanyang mga sinasabi. Siya lang po ang nakakaalam kung totoo ba ito or hindi. So ito, panoorin po natin ang video ito. Nangyari na nga ang mga hinala ko noon. O yan po ang sabi niya. Wait lang, ano nga natin sa start. Sabi niya, nangyari na nga ang mga hinala ko noon. Ito. Nangyari na nga ang mga hinala ko noon. Nasampula na si Mima Alicia. Kayo mga vlogger ni BBM, hindi kayo mga vlogger ni BBM dati. Mga vlogger kayo ni Lini. Kayo ang kabardagulan ko noon. Ako ang tunay na vlogger ni BBM noon, noong 2019. Itong mga vlogger ni BBM ngayon, sumipsip lang kayo kay BBM ngayon para ganon. Aminin niyo man o sa hindi, dati akong vlogger ni BBM. Mayroon talagang ganyan. Ang pinagkaiba lang natin, mga bangag, bumaliktad ako noong nalaman ko na ang hirap ipagtanggol ni BBM. Dahil kitang-kita ang mga ebidensya, mga witness na nag-umpisa na siyang magganyan, mangurakot. 2022, umupo si BBM pagka-presidente. May video ako ipakita sa inyo mamaya. Patunayan kung gaano ako kadayard ni BBM noon. Kaya mga vlogger dyan na walang alam, nako, good luck sa inyo dahil may isusunod na naman sa inyo dyan. Si Mima Alicia, ang dami na kasing nalalaman ni Mima Alicia. Pinasok niya si Trillanes, pinasok niya si Claire Castro, pinasok na niya ang mga grupo na mga dilawan. In short, marami na talagang alam si Mima Alicia. Kung totoo yung convo nila na siyang humawak ng budget, patunay lang yan na si Mima Alicia ay may direct access sa pinaka-boss nila para sa hati-hatian nila sa suhol. Ang pinagkaiba lang natin mga bangag vloggers, mas mautak ako. Dahil kayo kapag pumasok kayo dyan, hindi na kayo makakalabas ng buhay. Kaya noong 2022, bumaliktad na ako. Dahil ang mga nasa likod ni BBM, mga malaking sindikato dito sa ating bansa,
Hindi lang sa ating bansa, kundi abroad. Sindikato ng droga. Sindikato ng online games. O, tingnan nyo ngayon. Sindikato ng smuggling. Kaya kayo mga vloggers na ibang mag-ingat kayo. Kaya ako kumala sa pagiging vlogger ni BBM kahit may ganyan dahil ayaw kong magmukhang tanga sa publiko. Ayaw kong magmukhang bangag sa publiko. Yon ang pinagkaiba natin. Dahil ako marunong ako magbalanse. Hindi ako tipo ng taong yes lang ng yes. Kahit ang amo nyo nasa maling landas na. Di ba? Sus, may rosip ninyo mga bangag vloggers. May isusunod sa inyo. Mark my word. Lalo na dyan sa may mga alam na, may maraming alam na. Nako, si Lisa ang mga ano sa inyo dyan. Titira. Nako, mag-iingat kayo dyan kay Lisa. Talaga? Nakakatakot pala talaga si Lisa, no? Totoo pala talaga yung mga ni-reveal ni Maharlika. Naku, nakakatakot. Sabi ni Maharlika, magaling daw po itong si Lisa Marcos maglaro. Ewan ko lang kung totoo ba. Ano? Basta ako nagre-reaction lang ako dito. Reaction lang. Wala akong mga sinasabi na kung ano-ano. Kaya nga si BBM naging dilawan eh. Dahil kay Lisa, biruin mo, yung mga kritiko ni BBM noon, yung mga ayaw kay BBM noon, naging kakampi niya ngayon, dahil kay Lisa, naging dilawan si BBM. Ooh. Sa kabila ng pagbabati ko sa kanya noon, ng kanyang ama, yan po ang patunay kung gaano kabangag si BBM. So kayo mga vloggers dyan, manood kayo, ito ako noon, kung gaano ko kamahal si BBM noon, kung gaano ko na-obsess ni BBM noon, BBM ng BBM ang bunganga ko, manood kayo. Mga kaungas, live tayo ngayon sa inaugurasyon ni BBM. Yes, tama! Yes! Ang talino talaga ng presidente natin, ang talino. You gave me, I thank my predecessor for the courage Ang of his talino naman hard ng presidente decisions. natin. Die hard pala talaga siya, oh. Put more means and Walang choices kodigo. in your hands. Ang layo ni VP Trust Lini. the Filipino. Oh, shout out daw, shout out. Kahit ba naman ako dati, BBM ako eh. Kasi, di ba kalaban niya si Lenny? Mas pinili ko si BBM. Pero, aywan. Pero wala na. Ano lang ako. Pure, ano talaga ako, Maka Duterte. Siyempre, taga Davao eh. Alam na alam ko yung mga karakas nila. Alam na alam ko yung mga tunay talaga na ugalit ng mga Duterte. Kilala ko yung ugalit nila. Kaya anumang sabihin nila dyan, na kasi mamamatay daw, palamura, wala kaming pakialam dyan. Wala kaming pakialam. Basta importante, maganda ang buhay namin dito sa Davao. So yun lang po muna guys. And ano po ang masasabi nyo sa video ito? Comment down below.